Grabe oh, dahil lang dito, ang laki ng sinira nito. Kawawa talaga. Aray ko. Okay, so ito binababa na yung NMAX version 2 ni Bossing. So ito from ano to eh, from Pasig. Hindi ko ay matulungan. May Hanggang. hawak akong ano eh. So bulilit hindi eh. na maandar na stock ng ilang buwan, 2 months yata. So ito. So tara tignan natin kung ano yung makikita natin dito. So, habang binababa. Tamang note lang tayo, medyo ano, may pilay kasi tayo mga bossing kaya hindi tayo makapwersa. Pero pilitin natin. Hindi natin makatulong kahit konti. Siyempre, kahit na medyo masakit pa yung ano natin, yung kamay natin. Saka hawak ko pa tong ano, isang alaga ako. si ano, baba, si baba. Negra kasi maabol. Ay matulungan Ito, yan, bababa na namin. Sige, alalay na. So, Hindi pa konting naman ako buhat lang. makabuhat. Alright. Sige, sige. Sige pa. Angat pa. Yan, para hindi ano sumabit. Sige, sige. Sige. Okay. Okay. Sige tayo, baba na. Okay, matulungan. May pilay din yung kamay ko eh. Sige sir, try niyo sir. Alalay lang. Up, yeah. Up. And good day mga bossing, Doc Aron muli sa Moto. So ito, another day, another schedule tayo sa NMAX version 2. So ito, dinala to, hindi sinakay na sa IL300. So shoutout kay Bossing from Manggahan, Pasig. Yan. So matagal na namin kausap si Sir, last 2 months na mahigit. Kaya ito, ngayon lang namin gagawin. So let's go mga bossing. Ayan mga Lodi, natanggalan natin yung mga kaha tapos ibang mga parts. So ito, may papakita lang ko sa inyo ito sa timing nito kung may nagbago yata. So dito, lagay ko muna yung magneto sa tamang position, yung timing mark. Ayan. So ayan yung top dead o timing mark. So pakita ko sa inyo sa kabila yung pagkakabit ng camshaft gear. Ayan. So ayan, kita nyo yung dot, yung bilog na yan. Ayan, yung tinuturo ko. Ayan. So medyo malayo yung pagkakabit. Dapat yan dito yung banda sa may gitna. Yan, nakatutok dapat yan sa may bolt. Ayan. So medyo malayo yung pagkakabit ng huling gumawa. Na hindi alam ni Bossing yung na may gumawa na pala nito ng motor niya. So ngayon lang namin nalaman na may nagbukas na pala. So tara, baklasin ko na to tapos tingnan natin kung ano pa yung makikita natin sa loob ng makina mga masters. I-share ko lang sa inyo. Medyo may ano to eh, horror story to na medyo akalungkot dahil nga imbis na konti lang sana yung gastos nito, medyo lumaki. Yan. So ito, may problema to na aking sound dati. So hindi alam ni Sir na pinagawa ng iba. Pinagawa sa iba yung unit niya. So nung binuksan namin dito, na-trace namin na nagawa na pala to ng iba. Kaso nga lang, imbis na maayos, lalong nasira. Yan. So ang problema nito dati may knocking sound. So try na sigurong ipaayos ng ewan ko, pisa niya yata daw. Try nila pinaayos kaso ang nangyari lalong nasira. Ito yung ginawa. Share ko lang, pakita ko sa inyo. So yung tensioner, yan, yung tensioner ginawang ano, ayan, tinanggal yung push. Hindi na push rod. Pinalitan ng bolt. Saan ito? Yan, pinalitan ng ganito, ito yung nalagay doon sa loob. So medyo ano lang, hirap ipasok. Pakita ko sa inyo. Yan, ganyan yung ginawa. So yan yung nilagay mga boss. Ayan o. So anong nangyari? Mahuhulog yan. Ang galing o. So anong nangyari pag niremedyo nyo yung, yung tensioner? Anong possible na masisira? So masisira yung timing chain. Kita nyo yung chain? Stack up na. Ayan. Kita nyo? Hindi na siya matigas na. Kumbaga, parang na-stroke na. Ayan. Tapos yung mga guide. Sira yung guide, kayod yan lahat. Kita nyo? Kayod. Puro kayod yan. Ayan. So yan yung mga masisira, madadali. Ayan. Ingat tayo lagi. Ayan. So ito pa, dahil ni-repair nga daw to, dahil nga ni-repair, hindi pa nalagyan ng takip. Tapos open na. Kita nyo kasi 'di ba? Butas na nga oh. Ito open. Anong nangyari? Humigop ng ng buhangin. Yung mga buhangin, kita nyo. Mayroong buhangin sa ibabaw. May buhangin din sa loob. Ayan. May buhangin din sa loob, no. Cylinder head, yung cover, meron din. Ayan oh. Meron mga buhangin. Tapos black, meron din sa black. Ayan oh. Ayan, doon galing yan sa may tensioner. Pumasok doon, hinigop. Ayan. So, yun lang. So, horror story kasi double kill ang nangyari dito. Ibig sabihin, imbis na maayos, lalong nasira, lalong nadagdagan. So, imbis na ano lang dapat to.
Black set, palit ng black piston, piston ring, tapos sigunyal. Kasi may tama yung sigunyal. Ay, teka, pakita ko na rin sa inyo. Total, andito na. Paikutin lang natin ha. Paikutin natin. Sana marinig. Kita nyo? Narinig nyo pala at nakita nyo. Yan, magaspang. So, yung problema, may tama yung sigunyal, may yung crankshaft. So, either baka, habi ko nga, baka hindi ito nasira dati, baka ngayon recently lang, kasi nga, nakahigop ng buhangin. Yung buhangin na yan, nahalo sa langis. Yung langis, siyempre, yan yung lubricant ng mga parts natin, mechanical parts. So, lubricant ng mga roller bearing, yan. So, siyempre, yung sigunyal, may bearing din yan. Yung pin may bearing din, yung connecting rod meron yan, connecting rod pin at saka bearing. So dinadalo yan ng langis. So kung may halong ano yan, buhangin, masisira talaga yung mga mechanical parts. So ito yung loob ng makina naman niya. So ano ba itsura ng makina kapag napasukan ng buhangin? Pakita ko lang sa inyo mga master, mga lodi. So ito yung itsura ng makina kapag napasukan ng buhangin, either kung saan man pumasok yan. So ito yung itsura ng makina sa loob. Ay grabe. Kita nyo. Tama, buhangin. Ayan grabe. Puro buhangin. Kabilang side, meron din. Yan, mas malala din dito. Buhangin din, ayan. So, grabe. Sus, grabe naman yan. So, grabe naman ka, ano yan. Ay. Kaya ito pa, mga lodi. Pakita ko pa. So, mas napasukan talaga ng buhangin. Okay, tanong may pasok na bagay na masasala ng strainer. So, ito yung oil strainer. Kita nyo naman, grabe naman yung strainer na yan. Sobrang kapal. So, yan, masasala kasi dyan. Lahat ng dumi na papasok. May pumasok dyan ng mga kung ano-ano. Basta dyan masasala. Yan yung oil strainer. So, kung wala nyan, sigurado, dito sigurado yan, marami pa rin, marami din dito sa part na to. Sa part na sigunyal, dito. So, ang nangyari kasi, bago umakit yung langis yung oil, dito nakalagay kasi yung strainer. Yan, dito. Ito yung strainer na to, dito nakalagay yan. So, bago higupin ng pump, dadaan mo na yan dyan, bago umakit dito sa mga passage ng oil. Yan, dito yan dadaan. Yan, papunta sa sigunyal, sa connecting rod. Yan, kita nyo, pinapasukan din ng ano yan. Itong part na may butas na yan. Ito yung sa pin, connecting rod pin. Diyan pumapasok yung oil para sa connecting rod pin bearing para hindi magkaroon ng damage o hindi masira. So, nalulubricate din yan siyempre ng oil. So, dito sa part na to, medyo hindi masyadong dumami kasi nga, may filter pa. Pero meron pa rin yan nakakaano konti. Kaya, pansin nyo maingay. Yan. So, yun yung pag napasukan ng buhangin, either talaga masira talaga yung conrad, connecting rod pin, yung conrad masisira talaga. Pero siyempre hindi ko naman sabi na yun yung dahilan agad. Si dati kasi may knocking sound na to. So, try na naman ayusin, gawin kaso hindi nagawa. Lalong nadagdagan yung mga problema niya. Ayan. So, ito lang, share ko lang sa inyo kung ano ba mga possible mangyari kapag nagkaroon ng buhangin. Kumbaga, saan ba pupunta? Yan, katulad dyan, may ipon dito. Yan, ano yung mga magiging masisira. So, sa loob ng makina, sigurado masisira. Yan, mga roller bearing, yung connecting rod, yan, yung crankshaft, kung tawagin natin, sigunyal. Yan. So, mechanical parts, sa ibabaw naman, yung mga rocker niya, tsaka yung camshaft, chinik naman namin kahapon. So, okay naman. Kasi nga, dumaan sa strainer. Yan. Kung walang strainer, sigurado, todas lahat. Pati yung rocker arm, yung camshaft assembly. Camshaft, crankshaft, magkaiba yung mga bossing. Camshaft, yung nakalagay dito sa cylinder head. Yan. Crankshaft, yun yung nasa loob naman ng engine ton, sigunyal. Yan. Wala kasing Tagalog ng camshaft eh. Yung crankshaft mayroon ni sigunyal. Yung camshaft, walang Tagalog nun. Camshaft lang talaga. So, medyo minsan nakakalito, camshaft, crankshaft. Kasi medyo magkano eh. Kumbaga yung tono niya, crankshaft, camshaft. May shop eh. Yan. So, yun lang. Okay, so awareness ha. Sinare ko lang to para
ingat tayo sa pagpapagawa natin mga lodi ha, para hindi tayo lalo mapapagastos kasi nga once na nagkaroon ng issue, nagka-problema, pag ginawa tapos hindi naman nagawa at lalong nadagdagan lang, yan, medyo mas masakit sa bulsa katulad nitong nangyari dito sa NMAX version na to. So grabe talaga, sobra talaga. Ayun, kita nyo. Yan. Dahil lang dito kaya yan kaya lang nasira yan dahil lang dito yan, dahil lang dito sa tensioner na niremedyo. Ay kita nyo, wala na yung kanyang yung push rod sa gitna, tinanggal na nila, niremedyo. So hindi pinalitan ng bago, kahit manual tensioner sana pwede, o kaya naman original pa rin naman na tensioner sana pinalit, ikaso niremedyo. So yung niremedyo, nangyari pumapasok yung buhangin dito sa loob, so kaya siya nipon. Isipin mo, ganun kadaming buhangin yung nahigop, pumasok sa loob ng makina. Yan. So lang mga lodi, ingat tayo sa mga natin, pag magpapagawa kayo, magano muna kayo, canvas muna, tanong-tanong, mga kaibigan, yan. Siyempre, social media hanap kayo, marami naman mga mekaniko at mga shop na maano din gumawa, hindi yung bara-bara. So ingat lang din, matulad nito medyo napag-practice ng konti. Yun lang. So God bless sa atin lahat mga bossing, ride safe, happy holiday parang yan. So yun lang, ito si Doc Arman sa Moto House. God bless, bye bye.